Nadiskubreng drug den sa Batangas at iba pang update sa kanilang mga operasyon ating pag-uusapan kasama si Attorney Joseph Frederick Calulot, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency. Attorney Calulot, magandang tanghali po. Welcome back po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali rin ho, Asek Weng. At magandang tanghali sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Sir, hingi po kami ng update at impormasyon dito sa inyong operasyon dito sa nakarating nakarating sa inyo sa Philippine Drug Enforcement Agency para ma-identify na may drug den sa Barangay Gumamela sa Balayan, Batangas. Ano po detalye dito? Sir Joshua, nung isang araw nga po dyan sa nabanggit nyo sa Balayan, Batangas, sa Barangay Gumamela, meron hong na-dismantle na drug den dyan ng PIDEA together with the Philippine National Police. May mga nahuli po tayong mga 5 individual po. Apat na individual dyan ho sa drug den na yan. Kasama na ho yung nagpapatakbo ng drug den. Ayan yung 3 parokyano po niya. Doon ho sa operation, naka-confiscate po tayo ng more or less 12 gramo ng hinihilang shabu. Sa ngayon ho, napilahan na rin ho ng kaso itong mga individual na ito. So, Attorney, magkano yung halaga nitong 12 gramo? Asek Weng, ang standard value ng 12 gramo is at 81,600 pesos. So, paano po yung naging coordination sa pagitan ng PIDEA at kapulisan sa tagumpay nitong operasyon na to? Asek Weng, ang kada operation naman ho kasi natin sa PIDEA, we always invite the Philippine National Police para magkaroon ho tayo ng maayos na koordinasyon dahil para maipakita rin ho natin na ang kapulisan at ang PIDEA ay nagtatrabaho ng iisa lang ang ating layunin, iisa lang ang ating pinatutunguhan. Kaya karamihan ho ng mga operation natin, nandyan ho lagi ang ating Philippine National Police dahil sila ho ang ating mga partner dito sa ating laban kontra sa illegal na droga. Okay. Attorney, sa mga naaresto nyo po, may posibilidad po ba na may mga malalaking tao sa likod nito, dito sa drug den na inyong natagpuan? Sa ngayon ho, doon ho sa mga nahuli, hindi naman natin masasabi na malalaking tao, pero ang titignan natin ngayon ho, kung sino ho ang pinagkukuhanan ng mga ito. Kaya ho nagkakanda po tayo ng mga investigasyon kung saan ho nila nakuha yung kanilang supply. Hanggang ngayon po, hindi pa naman ho tapos yung investigation dahil marami mga detalye pa ho na kailangan nating siguraduhin na tama ho yung link nating ginagawa. So, Attorney, dito po sa pagkakahuli nitong mga to, paano po natin na-classify na isa siyang drug den? Ano po yung mga nakuha na gamit or bukod po dun sa mga hinihinalang illegal na droga? Si Queng, marami ho tayo nakuha doon na mga drug paraphernalia. Nasabi ho natin, gaya ho ng mga disposable na lighter, may mga foil, yung mga improvised din na water pipe. Ito ho yung mga ginagamit ho nila kapag mga isolate po ito, pero hindi naman natin sinasantabi na ang mga maliliit ho na mga huli, kapag pinabayaan, lumalaki ho yung mga yan. Kaya nga ho, kung may mga nai-report ho sa atin, lahat ho yan, binavalidate natin sa in-actionan po. So, Attorney, paano naman po ninyo mas paiigtingin ang monitoring at intelligence gathering para matunton yung mga ganitong uri ng illegal na aktibidad? At sinasat yung buli, hindi liliit. Si Queng, sinasama ho natin dyan ngayon yung partisipasyon ng mga barangay, yung tinatawag nating Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kailangan ho ang participation nila dahil ho sa barangay, sila ho may nakakalam kung sino-sino yung mga miyembro ng kanilang barangay. Ng PIDEA sa publiko para makatulong sa pagtukoy at tulong sa drug den sa kanilang mga komunidad. Sir Joshua, siguro ang maaari ko namin sabihin is pwede nilang bisitahin na PIDEA Top Stories. Nakapost ko doon yung tinatawag nating isumbong mo sa PIDEA na hotline. Pero babanggitin ko na po rito kung ano po yung mga hotline numbers po natin. Ang dalawang hotline numbers po natin is 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Ulitin ko po,
We have 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Diyan po ang hotline ng isumbong mo sa PIDEA. Lahat po ng impormasyon na ibibigay nila, nire-respeto po yan ng Mabubuwag na yung mga natitirang drug network sa bansa at syempre mahuhuli yung big fish, suppliers, bukod doon sa mga gumagamit lang. Sinisigurado po natin yan, Sikwen, dahil nga hindi naman ho tumitigil ang ating operation once na may nahuli lang ho. Dito pa ho nag-uumpisa ang tinatawag nating backtracking investigation to determine kung paano napunta sa kanila yung droga, kung sino po yung source po yun. Kaya yung mga ibang operations po natin, dugtong lang mga storyo na nakuha ho natin sa may bandang Rizal. These are connected also to the other drug laboratories na na-dismantle ho natin. Kaya ho, iyan ho yung may papakita ho natin na tayo po ay hindi tumitigil once na mahuli lang ho at nag-file lang kaso. And Attorney, I guess we have to reiterate this. Paano po natin bibigyan ng assurance ang publiko, yung kanilang pangamba na yung mga nahuhuli daw po na mga droga ay umiikot lang sa merkado? Ay, wala pong ganun. Kaya ho, meron ho tayong tinatawag na insulating witnesses. Sino po itong mga to? Yung elected official, elected local official, mandatory, nandyan ho yan, basta meron hong anti-illegal drug operations. And sino po yung mga kasama niya? Either coming from the media or a representative coming from the National Prosecution Service. Sila ho ang makapagsasabi na yung mga na-confirm doon ho sa mga nahuling individual ay siya rin ho ang dinadala ho doon din sa ating laboratorio, and ito rin ang may pipresenta sa ating korte when it comes to the case being heard in court. Kaya po, importante ho dyan yung mga isolating witnesses and yung ating pagsunod po sa tinatawag nating chain of custody. Dahil kung magkaroon po ng break doon sa ating chain of custody, masisira na po ang kaso. And yung mga ebidensya naman ho na nakukuha po natin, once there is a court order, sinisira na po natin yan. Saan po natin sinisira? Sa mga facility na meron hong partnership ang PIDEA, dahil ayaw ho natin na ito ay may balik pa ho sa merkado. Ito ho ay may recycle. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Attorney Joseph Frederick Calulut, ang tagapagsalita ng PIDEA.